Tignan nyo. Ayun o, ganyan o. May karton? Ayun o, may karton o. Walang laman yan o. Dito papasok kung gaano kalinis yung intensyon at puso ng tao at kung gaano ka-grateful, ka-kontento ang isang tao. Okay, makinig kayo lagi sa akin. Tunay akong analyst. Sa first 3 years nila, ang plano nila is kaukaw ng kaukaw. Nakaw todo-todo. Yes. And they use the budget. Pangalawa, kasi ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Greediness kasi ang bottom line eh. 'Di ba? Can you just imagine? Ito na lang ha. Yung mga nagnakaw ng kaban ng bayan, ano ang gagawin nila? What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa amin pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Isa magandang umaga, hapon o gabi sa inyo Ang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. para sa mamamayan. Totoo ang laban. Hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Shoutout mga kayon, lalo-lalo na yung mga silent viewers natin, yung mga laging nagko-comment at laging nanonood, nakatutok sa Joe Malone TV. Matiyag, truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan, tunay na Maganda yung talakayan natin ngayon. kampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan. Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Alright, mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan. Happy Tuesday, March 17, Martes. Diyos ko po, Santissima. Maganda itong pag-uusapan, talakayan natin dito sa issue ng bayan. Ating pag-usapan, paki-double check naman mga kayo kung nakasubscribe ka na rito. At kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang at paki-click na rin yung bell icon. Paki-like and share itong video natin para sa algorithm natin mga kayon, ha? Tapos, kung hindi naman nakakaabala sa inyo, sa description box natin sa baba, andyan dyan yung mga channel natin na baka pwedeng interesado ka rin. Okay? Kung interesado ka sa mga podcast, When Tito Talks, yung tulad ng Discarded Diploma, tapusin na natin yan. Kung ano ba nauna talaga, manok o itlog, tapusin na natin dun sa kabila yan. When Tito Talks. Paki-subscribe kung medyo hilig ka sa mga discussion, baka susunod, baka magpasok na rin tayo ng mga guest dyan. Tapos, kung mahilig ka sa food trip, syempre yung tito ng ina mo, Tito Jom, food vlog. Yung mga unli-unli na yan, yung mga mura na, marami pa, nandiyan dyan sa vlog natin. Kung mahilig ka naman sa clearing operation ng Maynila, meron din tayo dyan. Huwag po kayo mag-alala, meron pang upload dyan. Maraming salamat. Paki-double check na lang kung ano yung mga trip nyo dyan, ha? Game, simulan na natin. Simulan na natin to, syempre. Oy, syempre, panimula. Isipin nyo maigi, ha? Yan, yung una natin, kulay green, si BP Inday Sara, at saka si Marcoleta. Sa pangalawa naman, si Bam Aquino, saka si Risa. Yung pula, si John Vic, saka si Martin. At yung kapeng-peng, walang iba kundi si Kiko at si Ma'am Lenny. Ilugaw Lenny. Paki-comment dyan sa baba yung kulay na lang. Kahit na obvious naman, open naman to para sa lahat. Diba? Sino kayo dyan? Ha? Siyempre, kung ako tatanungin nyo, doon tayo sa Berte. Kahit hindi nyo patakbuhin si BP Inday Sara, wala namang pwedeng ipalit eh. Sino papalit nyo? Yung mga yan? Sus Mariosep naman. John Vic. Sinabi, mas bumaba daw ang crime rates. Pucha, patayan nga eh. Nababalita sa TV. Baka sabihin nyo, sa vlogger lang. Sa mainstream media, nababalita.
Ang dami na namang hold-upan, patayan. Ano yun, trip-trip lang nila? Siyempre, mga lulong tumira yan sa drugs. Hindi pa pwede yung nasa katinoang state ng utak tapos mga hold up, mapapatay ng tao para kukunin yung kwintas. Siyempre, tumira yan. Puta, hindi kaya ng normal na pag-iisip yan. O, yun, ang patatakbuhin nyo. Tapos, tandem pa niya si Martin na, Diyos ko, Santissima, alam nyo naman yan. Triangle defense eh, no? Alam nyo na kung sino yung nasa tuktok. Triangle defense eh. O, ito naman. O, sabihin na natin, sige. May tayo dyan. O, itong dilaw. Risa Hontiveros. PhilHealth Queen. Bam Aquino. Diyos ko naman, o. Adapt lang sa sistema yan. Ang kailangan natin sa Pilipinas, tapang at malasakit. Hindi pwedeng puro pampalasakitan lang. Hindi pwedeng humble lang. Hindi pwedeng, alam mo yan, hindi pwedeng mabait lang. Totolonggasin lang yan ng Pilipinas na mga Pinoy. Diyos ko, Santissima. O, lalo na to pang-apat. Si Kiko, yung umiinom sa plato. Si Lenny, nagta-tricycle, nagbabas. Alam nyo, marami na ako nakitang politiko na sumakay ng bus, sumakay ng jeep, sumakay ng tricycle, nagpadyak ng tricycle ay ng pedicab. Anak, tabi mo, ako na. Marami na tayong nakitang ganyan. At alam nyo naman kung sino yung totoo. May pakiramdam tayo eh. Alam natin kung sino yung mga nagpepekean nakikipagplastikan lang. Puta, lahat ginawa eh. Sobre. Uminom sa plato. Nagpadyak ng pedicab. Meron pa yung lumangoy sa basurahan. Di ba? Nag-tricycle. Nag-jeep. Nag-MRT. Di ba? Eh, isa naman, gumanon. Di ba? Sa pagka may nagrarally. Isa naman, nagnakaw ng kaban ng bayan. Isa naman, yung magaling lang. Inipit-ipit si Alice Guo. Di ba? Puta si Alice Guo, sabihin na natin may mali. Okay. Napatunayan nila may mali. Hindi natural born Filipino citizen. Mali naman talaga. Eh, paano kung ang objective talaga ng tao, nasa puso niya talaga maglingkod? Eh, puta, kayo nga mga Pilipino eh. Natural born eh. Puta, nagnakaw ng pera ng kaban ng bayan eh. Tapos sabihin na natin si Alice Guo. Hindi ako nasundan ko kasi yung kay Alice Guo eh. At sobrang sige, okay, tama naman sila. Hindi natural born Filipino citizens kaya hindi pwedeng tumakbo, hindi pwede manalo. Kasi isa sa mga requirement, pagka tumakbo ka, syempre, sa government official na upuan, kailangan Pilipino ka. Diba? Natural born Filipino citizen ka. Okay, may mali doon sa part na yun. Totoo naman, real talk naman yun, diba? Pero paano naman? Pucha, wala man lang konsiderasyon. Kayo nga eh. Yung iba nga dyan eh. Natural born Filipino citizen. Pero nakuha pa magnakaw at mangloko. Paano kung objective ni Sara Guo, ni Alice Guo talagang tumulong at maglingkod. At yun naman talaga nakikita sa Banbantarlak. Hindi ko kinakampihan si Alice Guo ha. Real talkan lang tayo rito. Kasi kayo mga Pilipino pero nakuha nyo pa rin magnakaw sa kapwa nyo eh. Baka mamaya ang tunay nagmamalasakit sa atin, hindi pa kapwa Pilipino. O nung sasabihin nyo, pro-China rin ako. Kung talagang hate nyo ang China, kayo, yung mga nanonood sa atin na naliligaw, kung talagang hate nyo yung China, tapon nyo karamihan ng gamit nyo pag uwi nyo sa bahay nyo. Dahil karamihan niya made in China. Dapat ganun. Pagka talagang ang i-hate mo isang tao mula ulo hanggang paa, pag hate mo yung isang bansa, lahat ng gagawin nila, lahat ng ano nila, tanggalin mo sa sistema mo. Kaya nyo ba? Yun yung point natin dito. Diba? Iba nga dyan, mga politiko, Pilipinong-Pilipino eh. Matatas pa, Bisaya pa, matatas pa magsalita. Pero puta, nagnakaw. Tapos, yung gustong magmalasakit talaga, ang kasalanan lang, ibang lahi. Di ba? Sila pa yung napag-iinitan. Gumawa lang ng pangalan eh, no? Kunyari, ang tapang-tapang.
Hinanap sila Alice Guo, Cassandra Lee, di ba? Nasundan niya yun. Nasundan ko kasi yun, kaya galit na galit ako eh. Nasundan ko yun, kaputukan ng channel ko nun. Kaputukan ng channel ko nun sa politics. Grabe, di ba? Next. Yan. Joey Uy, 6th District, Manila. Ito yung tunay na nanalo. Hindi si Bulaan. Kapag ang leader ay inuna ang kapakanan ng mamamayan, ang bawat desisyon ay kusang nagiging para sa ikabubuti ng nakararami. Tama. Greediness kasi ang bottom line eh. 'Di ba? Can you just imagine, ito na lang ha, yung mga nagnakaw ng kaban ng bayan, ano ang gagawin nila sa pera na yun? Example, isang maleta na lang, worth 50 million yung cash na nasa loob. Isang maleta na lang, wag na natin paramihin. Kasi, di ba, tignan natin dito sa isang maleta, 50M. Anong gagawin mo sa 50M? Well, maraming magagawa sa 50M. Totoo. Pero ang problema, maghahangad ka na maghahangad ulit, hindi ka makukontento. Hindi ka makukontento. Pag marami ka na at hindi mo na napigilan yung sarili mo, hindi ka makukontento. Gaya na ng... mayroon tayong kay Rowena Guanzon eh. Totoo naman sinabi ni Rowena eh. Para sa akin, totoo. Kinamkam talaga nila yung pera ng bayan para ipamudmud, ipambili ng boto. Para tumagal sila ng tumagal sa posisyon na yun. Eh, kailan matatapos yun? Pagdadaanan pa natin ng mga anak natin yan eh. Kaya nga ako nagsasalita rito eh. Totoo lang. Kung ako nasa ibang bansa, puta, wala na akong pakialam sa Pilipinas. Totoo lang. Di ba? Alam ng mga viewers ko yan. Alam ng mga viewers ko yan. Na laki ng inggit ko sa mga nag-OFW. Hindi dahil masarap ang buhay nyo dyan. Siyempre, hindi. Pinaghihirapan yan. Hindi yun. Alam nyo, hindi yun yung point ko. Kasi kung papipiliin ako dito sa ibang bansa, sa ngayong estado, doon ako sa ibang bansa. I'm sure yan din yung same sentiments din na sasabihin sa akin ng mga OFW kong viewers. Pasensya na dyan sa mga lokal. Di ba? Alam ko naman, hirap tayo pare-parehas dito. Lalo na ngayon, yung gasolina, yung diesel mas mataas. Papalo na ng 100 per liter. Ang huling gas ko, 68 ng isang araw. Eh, kahapon ata tumaas eh. 68 unleaded. Ilang litro lang. Ang hirap. Necessity yung sasakyan eh. Paano ko mayahatid yung mga anak ko? Ngayon nga, pera ko 1,000 eh. Hindi ko alam kung paano pagkakasyahin ko ng pang 1 linggo eh. Ang sahod pa, Lunes. 1,000 na lang ang pera ko. Hindi ko malaman kung paano ko siya pagkakasyahin. Buti na nakapagpagasolina na ako. Eh, syempre, yung kain. Syempre, mas maano yung yung budget na pang araw-araw, mas malaki yun. Di ba? Hindi ko alam kung paano pagkakasyahin. Sa sobrang taas. At putya, pag tumaas yung gasolina, puta, lahat tataas. Pati yung gupit, LPG, lahat, asahan mo na. Pamasahe sa jeep, syempre, tataas, magre-reklamo, ilang buwan pang kakainin niya ng putang ng buhay to. Diba? Wala man lang ginawa yung gobyerno natin, tapos sasabihin, mababa ang crime rate. Yung binalita ko kahapon, na yung police na escort ni Isko Moreno, na binaril, kinuha yung kwintas, hindi mahugot kasi medyo makapal daw eh. Hindi mahugot, kaya nagtagal pa. Puta, tinanggal pa salak. Kasi hindi mapigtas kasi nga makapal eh. So medyo tumagal pa, medyo matagal-tagal pa na ilang segundo. Pinatungan, nung nagdadrive si Isko Moreno, pinatungan niya ng 500K na reward. Yung asawa o nanay nung nagdadrive, hindi yung bumaril para maging witness, mag-undergo sa Witness Protection Program para maituro niya kung sino yung bumaril. Para mabilis lang. Binigyan niya ng 48 hours. Yun yung kaduktong nung natin kahapon. Tapos sasabihin niya mababa yung crime rate. Puta, wag niyo naman lukuhin. Wag naman ganun kababaw. Na para bang mga bata talaga yung taong bayan. Ginagawa niyo kaming taka kayo eh. Di ba? Di, nakakainis, nanggagaliite kasi putang ina, parang ginagawa tayong bata, ginagawa tayong tanga sila. Na parang pagka inabutan mo ng lollipop, tara, sama ka sa akin, may pupuntahan tayo. Ganun yung level. Diba? Akala nila, hindi okay lang tayong mga Pilipino. Hindi nila alam, natatandaan natin yan. Kaya wag niyong kakalimutan to, mga kayon, tangina. Pag 2028, kasi syempre 2027, magpapapogi yan eh.
Di ba? Gagawa na mabuti yan, kakatok-katok yan sa inyo, mamimigay yan, lulusong yan sa baha, kakain yan ng tae, mapaniwala lang ulit tayo. 2027, gagawin nila yan. Maniwala kayo dito sa akin, 2026 pa lang sinasabi ko na. Kasi 2028, kailangan nila ulit tayo. Ginagago lang. Ngayon, gagantihan muna nila tayo, di ba? Sa 2027, gagawa na ng mabuti yan. Tangina, good deeds naman para lumamig naman yung papel natin sa kapwa Pilipino. So, sinong ginago nyo? Di ba? May nagko-comment sa atin dyan, marami daw mga cheche bureche. Puta, reaction video nga. Di sana nag-re-upload na lang ako. Hindi na ako nagdadatak-dak-dak dito. Reaction nga Di ba? Kung minsan may mga re-upload akong video kasi mahaba at hindi ko kayang at wala akong maalis doon na dahil nag-uusap sila gaya nung kay Marcoleta, kay Peter Cayetano, sa kay Ping Lacson, nag-uusap sila. So, in-upload ko na mahaba. Yun, re-upload yun. Wala akong maumit kasi ang gaganda ng usapan nila tapos extra ako. Pucha, intindihin nyo rin. Di ba? Reaction nga Siyempre, yung mga OFW na mga viewers ko, siyempre, gusto niyan actual na usapan na, ay puta, ganito na pala nangyayari, tapos konting video. Ganito talaga ako. Ito ang personality ko Talagang, yan ang asset ko. Madaldal ako. I mean, makwento ako, pero alam nyo sa lahat, alam ko na may senso sinasabi ko. Kasi kung walang senso sinasabi ko, walang manonood sa akin, walang magtsatsaga. Di ba? Ito isa pa. Ito, may video tayo. Puta, ewan ko kung napanood nyo na to. Senator Bongo binash dahil sa relief goods na ibinigay sa mga nasunugan. Akala nila punong-puno, karton pala yung ilalim. Okay? Nia Road, nagkaroon ng sunog. So, nagkaroon ng initiative si Senator Bongo. You know what initiative means? Puta, tignan nyo na sa dictionary. Yung yung hindi kayo mga regular viewers ko yung mga bobong makakapanood nito kasi i-upload ko rin sa Facebook to Marami kasing bobo sa Facebook. Sa totoo lang. Ipapakita ko sa inyo may video tayo after nito. Tapos lagyan natin ang reaction. Ito na. Unboxing. Ito yung pinilaan ng mga tao kanina. 7 oras mula umaga hanggang ganong oras. Hanggang tanghali. Tingnan nyo. Ayun ganyan May karton. Ayun may karton Walang laman yan Oy, tangina, may karton. Kupal. Ayun may karton 10K yan, 10K ang karton yan. Tangina, karton Reaction na natin, ha? Nasunugan sa Nia Road. Responde si Senator Bongo. Sarili niyang pera daw ang pinamigay niya ng relief goods. Okay, fine. May karton. Ang sabi ng iba, para magmukhang punong-puno. Real talk, tama naman. Punong-puno. Okay. May nag-comment sa akin nito At talagang pinili ko talaga to dahil gusto kong reactionan. Sa isang banda, hindi natin alam kung para saan yung karton. Para magmukhang punong-puno o para iwas alog. Okay? Pero doon sa setup na yon na nakapatong, siguro mga ganito lang. Mga ganito lang naman. Para magmukhang punong-puno. Sabihin na natin, real talkan tayo. Okay. Pero alam mo kung malinis ang puso mo. Kung grateful ka na tao, magpapasalamat ka. Meron o wala, magpapasalamat ka. Dapat grateful ka na, putya, nabigyan tayo. Kahit na mukhang puno, nabigyan tayo. Dito papasok kung gaano kalinis yung intensyon at puso ng tao at kung gaano ka-grateful, ka-kontento ang isang tao. So ano ba dapat? Tatanungin ko yung mga nag-video, ano ba dapat? Dapat ba nung pumila kayo ng 7 oras? Sabihin na natin wala tayong kasiguraduhan kung 7 oras, 8 oras, 10 oras, isang araw man yung pinilag. Pero regardless di ba? Regardless, anong oras, kung ilang oras man yung pinila mo, walang difference yun. Kung grateful ka na tao, kung malinis yung puso mo, kung kontento ka, magpapasalamat ka. Kasi meron kayong natanggap. Let that sink in sa inyo. Lalo-lalo na doon sa mga hindi ko regular viewers.
sa mga kapanood nito, let that sink in. Ano ba dapat? Kung gaano ka ka-grateful at kung gaano kalinis yung puso mo at yung utak mo, wag na yung utak, sige, puso na lang. Magpapasalamat ka doon sa biyaya. Ano bang ine-expect nyo? Na pumila kayo ng 7 oras, na istorbo namin kayo, na istorbo kayo ni Bongo, na 7 oras kayong pumila tapos yun lang yung makukuha nyo. Ano ba dapat? Punong-puno? Dapat may cash sa loob? Baka lang. Kasi hindi natin alam eh. Kasi doon sa nakikita ko na video na yon, personal opinion ko, parang hindi sila grateful. Hindi parang, totoo pala na hindi sila grateful. Totoo. Real talk. Kung para saan man yung karton na yun, para magmukhang puno o para iwas alog, ako hindi ko siya tinitignan doon eh. Tinitignan ko na may nagbigay sa'yo libre. Yan ba yung terminology na sinasabi nila na yan ba yung ugali ng Pinoy? Na binigyan mo na, ang dami pang sinabi. Kayo tatanungin ko. Di ba? Sabihin na natin, okay, fine. Para magmukhang puno yung karton. Sige. Kasi doon mo tinignan eh. Hindi ka kasi, marahil hindi kasi kayo grateful na tao. Pero kung grateful ka, malinis ka, puta, may nagbigay sa atin, nagmalasakit. Nasunugan tayo, merong nagmalasakit, nagbigay sa atin ng bigas, delata, at saka mga noodles, may nagbigay sa atin. Anong mararamdaman mo? Di ba? Puta naman. Kaya hindi umaasenso eh. Sa totoo lang, kasi yung ugaling ganyan. Hindi lahat yan. I mean, walang estado ng buhay yan. Mahirap man, squatter ka man, mayaman ka man. Di ba? Pero actually, kung maganda pagpapalaki sa'yo ng magulang mo, I don't think kaya mong sabihin yung mga ganun eh. Saka sabihin na natin kung laki ka sa salita ng Diyos. Sabi ko sa inyo, bihira ako magmura eh. Pero nagmumura ako. Pero hindi ako yung mga tipong vlogger na panay mura. Hindi ako ganun. Style nila yun. Pero di ba nakakainis? Putas, sobra naman. Kayo na yung pinagmalasakitan. Kung ako kay Senator Bongo, puta, masasaktan ako. Masasaktan ako hindi dahil nagbigay ako. Masasaktan ako dahil ganun yung reaksyon ng tao na nagmalasakit ka na ganun pa yung makukuha mo. Totoo nga eh. Gumawa ka ng mabuti, may masasabi yung tao. Gumawa ka ng masama, may masasabi pa rin naman yung tao. Then just do it anyway. Di ba? Siyempre minsan may mga ganyan tatagos eh. Hindi lahat eh. Kahit anong kapal ng mukha mo, kahit anong sabihin mo na, hindi, content creator ako, sanay na ako sa bash. Merong iilan na tatagos pa. Dahil nakakaputang ina. Bili mo, pinagmalasakitan na kayo. Ganyan pa rin. Kaya comment nyo nga dyan kung ano reaction nyo. Malaba pa itong video natin. Ang prediction ko to, kaya makinig kayo lagi sa akin. Tunay akong analyst. Sa first 3 years nila, ang plano nila is kaukaw ng kaukaw. Nakaw todo-todo. Yes. And they use the budget. That's why yung yan mortal sin nila to our democracy is that they used Congress to loot our Yes. taxes. Mortal sin yan. At ngayon, hindi nakukulong. Walang nakukulong. Si Revilla nakulong. Ano ba yan? Palit ulo? Hindi. 2 years to go. Dapat ipakulong ni BBM si Romualdez para tumahimik ako. At tumahimik yung mga tao who are supporting me. Bakit si Saldico ang binabanatan nyo? Sinasabi na ni Saldico na ang mastermind si Martin Romualdez na nag-atid siya ng pera doon at kay Bongbong. Pinalayas nila. Kasi, ayaw nilang magtestigo. Ngayon, gusto na magtestigo, ayaw naman nilang pabalikin. Kunyari lang yun. Bakit si Senate Torpeng Lacson sa Blue Ribbon in-invite si mag-testify by Zoom, si Saldico? Nung lumabas na sa ibang network yung part 1, part 2, part 3 ni Saldico, ayaw nang ipatestify doon by Zoom. Ano ba talaga, Senator, ang rules dyan sa Blue Ribbon Committee? Ha? Dapat what is good for the goose is good for the gander. Di ba? Ganun lagi mga Inglesero. Bakit naman ganun? Dapat pinatestify nyo na. Kasi kung pinatestify nyo yun, di part of the records na yun ng Senado, ang sasabihin niya na naghatid siya ng pera
sa kay Romualdez at sa bahay ni Bongbong at sa Malacanang. Ang sinasabi mo, whistleblower si Bongbong, that's not true. He admitted there was a U.S. State Department report saying that the corruption in the DPWH is massive. That's why he did that. At saka, yun na nga, Ang sinasabi ko, triangle yan eh. Di ba? I think sila din nagpaalis kay Saldico. Yun nga lang, siguro wala sa usapan na si Saldico palang iipitin. At ito naman si Saldico, puta, naiipit na ako ha. Nadadamay na yung pamilya ko. Diba? Kakanta na ako. Yun yung may part 1 and part 2. So, nung kumanta si Saldico, hindi na naimbitahan sa Blue Ribbon si Saldico. Kasi, syempre, alam nyo na. Diba? analysis ko, na 3 years, come, and then on the 4th year, look like a hero. Oh. Galing. Totoo, di ba? Tama yung sinasabi ni, sino ba yung nagsabi nun? May isang kongresista na nagsabi, si Erice. Sinabi nga niya na yung problema sa GAA, di ba, nagtudugtong na. Yung problema sa GAA na yung mga over budget, yung mga ganyan-ganyan, ayun na, yun, nagdudugtong na. So, ibig sabihin, talagang kinamkam nila yung mga budget. Para pagdating ng pang-4 na taon, yun na nga, na ilalabas kunyari yung flood control issue na investigasyon, ako na una eh. Ako nga, ba't yung paghihinalaan ako eh? Ako nga nagpa-imbestiga. Puta, lumang istorya na yun. Napapanood ko lang yun sa Alex Bungkayaw Brigade. Hero ba siya? Naniniwala ba kayo na posibleng makasuhan at makulong si Martin Romualdez? Pwede. Kasi bakit nila pinakasuhan si Revilla at pakulong nila? Bakit hindi? Di ba? ICI also, yun lang ang problema kasi sabi nila i-livestream nila, hindi nila livestream. Kawawa yung ICI. Sinabi ko na when I was in Europe, mag-resign na kayo, mga inutil kayo. Naiwan na lang ngayon si former Justice Andy Reyes. I mean, hindi naman siya makaresign, di ba? Di ba? Technically, that is already inutil. Anong nakikita niyong kalalabasan ng buong flood control hearings? Ang hearings na yun ng ICI, it was done to pacify us. That's why I said in the first place, ano yung ICI na yan? Si Bongbong din naman nag-appoint dyan. Siya naman namili ng mga tao. O sino una nag-resign? Di ba? Yung accountant? Yung accountant nag-resign eh. Di ba? Ngayon, si Justice Reyes na lang naiwan. Because, how can I believe na yan? Kung si Justice Davide kaya nilagay mo doon, baka maniwala pa ako. Di ba? I'm nothing against Justice Reyes. Pero alam ko naman na former ES Bersamin also partly chose the members there. Yes. Diba? At tapos nadawit siya, si ES Bersamin, Chief Justice, nag-resign siya. Kasi gagawin siya sangkalan. Yes. Diba? Chopping board. Ginagawa tayong tanga, no? Di ba? It's falling eh. Di ba? The boat is sinking. But di ba? what are you seeing? May maganda bang kalalabasan lahat ito? Some Well, so people far, see reforms, something positive. Sabi nga, ko nga, at ni Dr. Winnie Munsod, how can Bongbong reform when all these people around him are incapable of reform because he, as a leader, really doesn't want reform? Bongbong Marcos ran on the unity chu-chu-chu with Sara Duterte. That's why he won. I'm not friends with Sara Duterte. I've never met her except in my sala when she applied for registration of her local party. Di ba? Ganun ka-obvious eh. Tama yung analysis ni attorney. Ganun eh. Ganun na. Biri mo yung pwede eh. 3 taon na unang panunungkulan. Kuha. Tapos pang-4, tatrabaho ng onte. 'Di ba? Pang 5 taon, kakasalan ng tao niya para hindi siya makasuhan. Magpupush na yan kasi yung pang-6, wala naman na eh. Botohan na yan eh. Busy na yan sa election. 'Di ba? Sad to say, eto na naman tayo. 1980 ako, medyo naabutan ko kasi yun eh. Medyo naabutan ko yun, saka medyo narinig ko na yun. Although hindi ako fully aware ng mga time na yun dahil bata pa ako. So eto na naman eh. 'Di ba? Kaya nga sabi ko, this time maki-involve tayo. Kayo, maki-involve tayo.
Hindi lang natin kaya to. Itulungan natin, mapayupo natin si BP Inday Sara kasi wala naman ng iba eh. 'Di ba sinabi ko naman sa inyo, sige wag natin patakbuhin si BP Inday Sara, sabihin na natin na wag siya. Eh sino? Wala namang better choice eh, 'di ba? Rather than BP Inday Sara eh. Wala na. Talagang sila na lang yung naniniwala na kaya nilang talunin si BP Inday Sara. Well, pero wala talaga. Wala. Naitanim na ng mga Duterte yung binhi, yung mga buto at kusa ng tumubo sa kalahatan kung gaano katiwala ang mga tao sa mga Duterte. Pero syempre, hindi naman perpekto yan. Syempre, nagkakamali rin yan. Nakagawa din yan ng mali. Pero syempre, ang pipiliin mo na yung less evil eh. Di ba? Sinasabi ko nga sa inyo eh. Lahat tayo makasalanan. At hindi natin kayang bayaran yung kasalanan natin na yun. Si Jesus lang ang makakapagbayad nun. Hindi natin kayang bayaran not unless we follow Jesus because Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Di ba? Di ba? Sabi ko sa inyo eh, ayoko ng Duterte lang tayo dito. Gusto ko, alam ko Duterte na tayo. I cannot question your being, alam mo yun, yung pagsuporta nyo kay Tatay Digong sa mga Duterte. Hindi ko na question yung walang duda yan. And I hope yung pakiramdam nyo sa akin likewise. Alam mo yun, wala rin kayong dudang may ibabato sa akin. Kasi lahat naman tayo eh. Talagang pipilitin natin na mapaupubi si BP Inday Sara. Kung may oras nga lang ako eh. Kung may oras lang talaga ako, hindi nyo lang ako mapapanood dito sa studio, lalabas talaga ako, mag-i-interview talaga ako, gagawa kagad talaga ako ng survey. Kaso talagang ako, hatid sundo ako Monday to Friday sa mga anak ko. Ang pinakalaya ko lang, Sabado. Kasi yung linggo ko, pahinga ko na yun eh. Diba? Ang laya ko lang, Sabado, nilalaan ko pa yun doon sa food vlog. Diba? Kaya may napapanood kayo doon sa kabilang channel natin. Meron pa! Ito, last. Hindi ako bratinela o spoiled brat. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Yun. Magandang araw po, Madam Vice President. Una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binigyan niyo po sa amin at makapagtanong po sa inyo. Pero bago po ang lahat, ma'am, ano po ba ang dahilan at nabigyan niyo po kami ng pagkakataon na magpa-unlock po kayo ng interview? Maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay sa akin ngayong araw na ito. Nagpa-interview ako dahil gusto ko na malaman ng taong bayan at ma-explain sa taong bayan kung bakit hindi ako sumasagot sa question and answer sa budget hearing ng Office of the Vice President para sa budget proposal namin 2025. Gusto ko kasi na maintindihan ng taong bayan saan ba ako nanggagaling. Madam Vice President, sa mga nakaraang linggo po, naging laman ng balita ang naganap na hearing sa House of Representatives po para sa 2025 OVP budget. May mga nagsasabi na nag-asal pratanelya daw po kayo, lalo na sa House of Representatives. Hindi daw po kasi kayo sanay na matanong sa mga bagay-bagay, kaya ganoon na lamang po ang naging asta ninyo. Ano po ang reaksyon niyo dito? Sanay ako na sumagot sa mga tanong ng mga bagay-bagay. Kaya nga, di ba, nagbibigay ako ng mga interview, kahit hindi siya arranged na interview, mga ambush interview ng media, kung saan nakukuha nila yung mga katanungan ng taong bayan. Sanay ako sa ganyan. At alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Kilala ako ng taong bayan na hindi ko inaabuso ang aking power at ang aking authority sa lahat ng mga opisina na nahawakan ko. Testigo ko ang buong bayan na hindi ako isang spoiled brat. In fact, nung ako ay lumalaki, hindi naman, ang mga kaibigan ko, hindi naman sila galing sa political na pamilya, sa mga mayayaman na pamilya, sa mga powerful na pamilya. Sila ay mga ordinaryong tao lamang at yun ang kinalakihan ko. Isang ordinaryong environment ng isang ordinaryong citizen ng ating bayan. Sa palagay ko, hindi lang sanay ang iilan
na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto Yes. nila at gusto nilang marinig na sagot. At hindi sanay yung mga iilan na mga representatives natin na sinasagot sila sa kanilang mga patutsada. Kaya sa tingin ko, isa din itong parang atake din nila na parang, oh, bratinela yan. Kahit na sumagot naman ako, hindi nga lang Sa gusto sa nila. gusto nila. Kaugnay dyan, Madam Vice President, dito sa budget hearing, naniniwala po ba kayo na may kapangyarihan talaga ang Kongreso na busisiin ang budget po ng bawat ahensya ng gobyerno? Yan. Siyempre, oo, nakalagay yan sa ating saligang batas na ang Kongreso natin ang merong power of the purse. Kaya nga, di ba, merong mga budget hearings at merong pagpasa ng budget Yes. mula sa House of Representatives at sa Senado natin, sa Paakyat Kongreso yan eh. natin. Kinikilala natin yan. Kaya nga, di ba, pumunta tayo doon sa Senate hearing, pumunta tayo doon sa House of Representatives na hearing dahil nagpresenta tayo ng budget. Ang ginawa ko lang ay sinabi ko, i-forgo namin yung question and answer na parte ng budget hearing. Pero kaugnay po dyan, Madam Vice President, hindi po ba dapat malaman din ng taong bayan para saan po ang pondo ng OVP? At saan po gagamitin itong panukala po for 2025? Yes, napakahalaga sa akin na malaman ng taong bayan ang Office of the Vice President budget proposal. Kaya nga, bago kami pumunta sa Senate, bago kami pumunta sa House, ay pinublish namin yung budget proposal namin sa aming website, sa Office of the Vice President, sa social media platforms namin. Ginawa namin siyang madaling intindihin ng taong bayan kung saan papunta yung budget proposal ng Office of the Vice President. Ma'am, going back dun po kaninang sinabi nyo na yung ilang beses nyo pong sagot sa mga kongresista that you will forgo the opportunity to defend the 2025 budget proposal of the OVP and will defer to the wisdom of the Congress, bakit tila daw po iniiwasan? Parang ganun po yung lumalabas daw. Oo. Kasi sinasabi ko pa ulit-ulit yon na sinasabit namin sa Congress Oo, ang syempre. budget ng Lahat. Office of the Vice President at iniiwan namin sa Kongreso ang desisyon kung ano ang gagawin nila para sa Office of the Vice President. Kaya fino-forgo na namin yung question and answer. Unang-una dahil nakikita namin na ginagamit siya ng ibang mga miyembro, iilan na mga miyembro ng Kongreso para umatake sa akin dahil hindi kami magkasama sa politika. At pangalawa, kasi ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Di ba? Yun na yun eh. Napagduduktong-duktong na natin ngayon. Di ba? Kung paano talaga nila planuhin, kung paano talaga nila kamkamin, at kung saan nila gagamitin. Perhaps we have an idea kung saan nila gagamitin yan. Ako, may idea na ako. Di ba? Aanin nila yung maraming pera, ang daming ang pera. Di ba? Kaya kung sasabihin nila, mahirap ang Pilipinas, I don't think so. Di ba? Humirap ang Pilipinas. Oo. Dahil ninakaw nila yung pera na dapat sa mga infrastructure, sa mga proyekto na magpapagaang ng buhay ng bawat Pilipino. Kasi in the first place, tayo nagluklok sa kanila eh. 'Di ba? Yun nga lang, sila din yung nagnakaw sa atin. Maraming salamat, Joe Malone TV, para sa issue ng bayan, ating pag-usapan.